Okay. May gabi, may islan. Ang gabi. Happy week. Si Midweek. Thank you. Nakaiksunan. Bay-bay na kita. Salamat sino na. Kanya, medyo gamay naman. Medyo, karoon na kita. Amen. Kita naman yung yun. Nakaiksunan. Hindi tuwa-tuwa sa simana. Tagaan kita sa Ginoo. May lawas kita mag-daig mga simba kaniya. So, salamat kayo sa awit. Brad, hindi yun know, nakita yung hantong nga napatay kinabuhay pa. Dapat kita ba'y mag-asa? Man. Isog kayo. Pero, kuhan lang, salig lang. Man. Kaya rin yung tanan. Sagot sa kalisod, pero mag-ampong yun ka nga. Panayan lang yung punta. Kaya iliman ta na panahon nga isod yun. Fight lang, fight. Okay. Grabe nyo ang panalangin sa Ginoo gid. Nga karon gitagatag ni kayo na pundok sa kadiri. Pero sa dili pa ta padayon ato na yung patalibadan og kampo, ato ta kayo para magmaulo. Man, salamat kayo nga gining gagawin tapi ini karon na kami nagapasalamat nga makapaminaw sa mga pulong nga diugikan kanimo nang utaman tagaan kami kaalam na kami makasabot nga kami magabuhat isip sa mong buhaton nga ikahimot kanimo man. Salamat, inig na lang gisalig. So, salamat sa tanan naman. Amen. Pinapuklaro ani, ang lang yung pagpasukodan. Okay, karon nga gisundan, atong tukion, grabe ni ka powerful ang message sa Proverbs 4:23 to 27. So, kini nga teksto sa Biblia, nakupot ko mga tinud-anon nga sulat o kung saan ako pag kinabuhi ko sa isip ko sa Kristiyano. Maklaro ba ang sulat? Kini. Before ta pagsunan, so karon atong sugdan o kakon kani nga scripture sa Proverbs 4:23, nagaingon, above all else, guard your heart. So, bago pasabot ang mga kaigsunan, ang teksto karon, ang atong kwan karon, kaya karon, about sa atong kasing-kasing kita, kinahanglan nga, control kita sa atong problema, kasing-kasing, kita patakaw. So, kaya kay, malo na magsunan, kaya kaya magluod ba, o hindi mo na, careful kita mag-igsunan, kung saan ang istorya. So, nagayon din mga kaigsunan, guard your heart, verse 23, guard your heart for everything you do flows from it. Verse 24, keep your mouth free of perversity, keep corrupt talk far from your lips. Yun ang ipaglaro ng ito na kinanglan na gimod sa tukod. Sige lang, kaya rin nila to. Let your eyes look straight ahead. Picture this directly before you. Verse 26, give careful thought to the paths for your feet, and be steadfast in all your ways. Sa 27, do not turn to the right or the left. Keep your foot from heaven. Mga kaigsunan, so sa may bot pasabot ani nga scripture. So number 1, guard your heart, verse 23. Ang pinakauna nga instruction nga gihatag is above all else, guard your heart for everything you do flows from it. So, una di ay pasabot ani guard your heart. Sa Biblia, ato kasing-kasing represent sa the core o kinsa jud o unsa jud ta ang klase nga pagkatao. Di ba mga kaigsunan? Mabawa gyud nato diri. Ang atong una, atong emosyon o atong mga desires sa kinabuhi nga atong gusto ba kada atong tuyo iba o sa iba. So makita diri ang atong tugutan ang mga negativity, kanang mga bitterness, kanang kapait ba, kanang mga pagsaway bitaw ang kaigsunan. So kanang mga sinful, mga desires, kanang mga kasalanan nga mga gusto nato bitaw nga kung na-achieve din nato ba. So kung ato nang tugutan, mo control sa atong
nato impact din sa atong kinabuhi mga kaigsoonan, di ba? Sa kung yung kausaban, may mo kang mamayo or may mo kang bautan. So that's why, this is a very crucial, very important yun nga atong bantayan, atong mga kasing-kasing. So, muna niya akong message mga kaigsoonan. So, kailangan naka-finish. Pero, sige lang, kaya na. Usahay, magpatuyang na lang baya atong kasing-kasing. Dili na ito pamatunan nga kana, dili ba di ay maayo. Ato dyan, protektahan ang atong kasing-kasing o di ma-implementahan sa bating utang. Kanina mga kaigsunan, tagaan ko kang mga senaryo. Think about how we take care of our home. Di ba mga kaigsunan? Kung gusto na protektahan na itong mabutang sa panibalay, sa lock na itong mga puntahan, sa mga bintana. So, to protect lang ba nga itong mabutang dito? Kasi namin tayo mga balungan dito, mga balungan dito sa palibot. So, ato kinanglakan. Ang importante nga, ang ato, pakihari siya nga paagi, mga kaigsunan, kung saan na ito, pag-care o pag-protekta sa ato kasing-kasing. Kaya diha makita, kung sa kasi nga tao, sa atong prinsipyo, sa atong disiplina, kung una ta mag-istorya o mga tao na nakapalibot sa ato, mao na ang atong karan, ang atong kasing-kasing, o kagalingon na makapasakit sa uban, di ba? Kaning bitaw kay makita na ito nga di maayo sa pagsikataw. Kung naman na siya, nadato rin na siya. Kung diri, lahi bitaw no, kanang mura bitaw kang masuya bitaw. Sa una-una, sa kasing-kasing mo, hindi na po dahil. Pero, ato naon nga, hindi ka maka-istorya o di maayo sa pagsikataw. So, we must be careful what we consume, but asa man na sa social media ba or sa any platform bitaw or sa mga ubang relasyon sa ubang tao. So ikadua, speaking with integrity, verse 24. Verse 24 gives us another key instructions: keep your mouth free of perversity, keep corrupt talk far from your lips. Ang atong mga pulo, mga kaigsunan, grabe ka powerful. Di ka build someone up o makapahimpos din siya mga kaigsunan, makaayo ba or makapahimpos ba. So, Proverbs warns us, iwarningan ta nga ilmayo at buwan. So, as we Christian, we are called to speak with integrity and grace. So, atong istorya mga kaigsunan sa isang tao, kinahanglan na integridad, kung naigrasya, balungon kung kasi mga kaigsunan, no? Kung hindi na makapasakit, nga pati ba yung maka-istorya ka na kasala na magitaan o pati mag-istorya o timayo ay kasala na sa Ginoo, di ba? Sa mga naay integridad o mga grasya, kailangan nato din i-ibabaw sa kasi. Kung na akin yung mga kaigsunan, nasubay na ba ninyo o tintal sa pagpanglibak, pagsigi o reklamo, pagsulti tungkol sa pasuko? May tabugin na ito mga kaigsunan. Kaya tao naman ang kaigsunan, ang mga tentasyon sa atong palibot. Kung wala taan ng presensya sa Ginoo, madala rin ka. So, karon labi lagi kung pagpaglibak, pagkamaritis, may wala kay tao naman ta, madala rin ka. Pero, isang yun, usahay, kayan. Mga kung naay gusto tayo isulti bahit sa uban, pawatan na sa nato ang atong kaulilingon kung sakto ba ni or maayo ba ni sa isig katao na itong atong istorya. Di ba? Ano na ba'y maayong resulta kung atong isulti sa isig katao? Atong na mga kaigsunan. So, makabenepisyo ba ni sa atong isig katao? Kung mahigpot sa pagreklamo, pananglitan, order ka sa fast food chain, sama sa ambisyon ng pagkain, Jollibee. So, karon waiting naman ron. Pinto-pinto naman, hindi ko mawala rin. Bata na sugon doon. Ano ba? Wala dito order, hindi ko na sa lamisa. So, sila rin order.
ka. Sakto nga reklamo din ka kay sayo ko sila, di ba? So, ang atong way nga pag-approach sa kuwan kay naata sa masuko kay wala man mahatag na nila ang atong gusto, ang atong order. So, masuko jud ka. So, dili mga yung mga igsunan nga atong sila pinang masuko kay maka-istorya naman natin maayo kay debalo na mo, naamtas na suko, dili naman dapat magmuna nga dili na dahil siya maayo. Kita rin yung mahimong di maayo. Dautan, imbis takto to ato na nireklamo ta. Pero dawin na mo reklamo ka na with grasya na tunay soft-spoken dito mga kaigsunan. Mas maayo din siya mga kaigsunan, makasabot ka dito na. So ato yun, bantayan kung unsay atong isulti sa uban. Kapag experience ng mga kaigsunan, kanang bitaw na duty magkono kanang buntag sa iyo mamata pa na 5 ang PLR 5 maka-tigda pa na ampo maghuman tanong ko sa 520 pa man kaya pa ni ikit-ikit pa man kaya pa pinayda sa karon kay nagpal simple lang kayo na mga pag-lunis ni nito ko experience din ako atong pagpadung ng pag-duty na ko niya. Pag makamata, balik kaya nakatulog ko ba? Tanong ko, okay pa ang oras. Karon kaya nakamata ko, alas tayo naman ako duty, 6:30 man. Nagkarakara ako, nagdadali, ligo na yun, anak, ay mamawa ba niya ko. So karon, nagdali-dali ko. Pag-drive na ko, padung sa SRP. Pag liko din sa no-star, kanang nista, ito bawa ko na ang karon. Nya, kaning mga trabaho din sa construction ba? Naalis na ibang tawag dito sa atbang. Kaya, manglabang na sila ang pagtrabaho na sa. So, mga alas 7 o almost mga 6:50. Gusto nyo mga madalang mga kaigsunan, mga 19, ang iba. Kaya gadali na ganito, kaya nilagay ka ng unya. Pwede siya na nakita ko ang kabataan na nagsudoon, unya. So, karon padayon ka. Ako lang si RP, sumusod video ka ng murag purwaon ba? Naano ko'y nakita dito sa unahan na may tunga-tunga bitaw sa kasada naman ay kanang ulabang ka niya, nag-alin daw. Nakita na ko sa unahan na ako yung trabante na kung duty na sa construction worker, nagbaro na siya, nakalabang naman siya sa pikas. So, nakabantay na ko. So, napadadala din ko kay nagbaro naman siya sa katong tunga-tunga. Katong nai kanang dali pa kamalaban sa pikas din. Nakita na ba niya? Ako na siya nakita. Karon kay nihagay man siya na puso kay kong dagan. Pagpapuso na kong dagan, action ako break kay di man madam. So, wigo-wigo naman ang uyo. So, di-control ko, nilikay ko. So, kato siya, mura lagwa niya. Ako tawag na istoryahan. Ako gisigitan, uy, mga mong ka. Moto, pagka wala lang siya, kung giligi, nag-minor ko, kung giligi ko, magawa. So, parayin ko sa pupunan. Pag-abot ako, mamahaw ko, kaya ko man mga 6, mga 7, 30 man. 10 minutes, kaya ko pamahaw. So, karon, mahaw ko. Pag kumalang pamahaw, moto, parking ko, kumalang pamahaw, ikot ko. Sakay ko sa motor. Nainabuna na po na parking ko niya, mana siya kaupon. Karon kay naman ko yung nakita na po ng video na ay diferensya bitaw PWD. Maglisod lang ako. Hindi siguro sa atake. Nag-anak, kung dito sana, mga 5 meters siguro nag-anak. Naglakaw, maglisod ba? Karon, katapos sa yan yung mga iwan, balibad man. So, hindi siya talo sa kuwan. Ang sa mga umawa na ka? English na pula. Ako ang kwarta. So, teka, umawa din ako. Matupag. Wala ko sa kong bag. Parang sa pungkong siguro sa siyo. Wala kong mag-iham. Yata na ko niya. Sa salamat kayo. Pamahaw niyo para makuhaan ka ba? Hindi ka kung sa malikong ba? So, padayon ako mag-iksyonan. Patuon ako sa duty. Mandawi dito to sa Mandawi na amahaw mo. Oto, pagpadayon ako duty, ang Ginoo, dili kita pabayaan nga magpadayon ka ang atong kasuko sa kasing-kasing, di ba? So, katuman iksuna, paghatag ako niya, pero kahit ito, tunong, nawa ang kalapot, basta kung sa nilaw,
tagaantang una sa Ginoo, tagaantang way nga makalikay kaan ng mga kasuko. So magpabiling gyud tang nga adunay madungo nga kasing-kasing. Usa gipahidluman kita nga muno man ako mangutana sa atong kaugalingon. Ang akong mga pulong ba makatabang o makapasakit? Kinahanglan ang atong mga pulong magpakita sa gugma o kamaturan sa Kristo. Pananglitan kung adunay nakasala batok nimo imbes nga mabago nimo o mapintas ang mga pulong. Ato siya tubagon pareha sa adunay grasya nga ato siya pasaluon nga malumog kasi kung adunay ma. Di ba mga kaigsunan? Dito sa bitaw ka na. Supo kay kanya, makaistorya na tagimayo sa iya ha. Dili na itong patigbabaw mga kaigsunan. Ato patigbabaw na doon tayo malumog kasi kaya ang dili na magpasakit sa mga tao. So sa gingon sa versikulo 25 hangtod sa 27, tutuka ang imong pagnanaw sa unahan o kung una ang pagkayon sa agianan sa imong mga tiil. Nagpasabot kini nga kinahanglan magpabilin kitang nagatutok sa direksyon sa diha sa hatag sa Dios sa atong kinabuhi o dili magpadala sa mga tentasyon nga mga butang nga makawali sa atong pagtuo. Kung na ang kini mga kaigsunan, nasuwayan na ba nimo nga magmaniho nga nalingaw ka o tanaw? Pero hindi ko na mga kaigsunan na nag-drive ko ba? Nasi busy sa kuluyo. So karon kay karing nag-drive ito ta, makatanaw kita mo dito daw na nag-drive ta. Kuya ka na sa discussion kaigsunan. Mga segundo lang, delikado na na. Mo to nga si Mrs. Driver po. Magsige mo si kumot sa kukilid. O sa tawagan na yung driver. Sige drive, sige kumot ba? Muna sa driver, sige sa kumot. Ano nga, ato yung patayan niya, kilit ka madala niya na. Nakarelate ba na mga sunan? So, mga sa pili, ang atong espiritual ng kinabuhi, kung tangkamon na ako, ang atong pagtanaw sa katuyuan sa Diyos, alam ka na po, dali kitang malihis sa gustong dalan apan kung magpabilin kitang nakatutok pinagi sa pag-ampo, pagbasa sa pulong sa Diyos o pagsunod sa giya sa maraming espiritu, padayon kitang maglakaw sa gusto sa nga direksyon. Kinahanglan lang nato bantayan kung asa nato igahin ang atong oras o kusog. Pagkutan ng mga kaigsunan, gitugutan ba nato ang mga kamalaka, mga tentasyon o mga butang diri sa kalibutan na makapailayo ka nato sa Diyos? O tinuyo pa ato igahin ang panahon aron pagtaton ang iyang kamubuton o pagpabiling sa dalan sa iyang gihandang alang kanato? Kung akong isa maray sa mga kaigsunan, apit na kita mga kaigsunan, bantayan nato ang atong kasing-kasing tungod kay ang naasulot niini mao ang mugiya nato sa atong pagkinabuhi sa adlaw-adlaw. Mag-amping kita sa atong mga pulong aron kini makapikita sa kamatuoran o gugma sa Dios o makapabilin kitang nakatutok sa dalan nga giandam sa Dios, dili magpadala sa mga utang nga makapahaylo na nato dito kaniya. Para lang po simple na message mga kaigsunan. God bless